Magandang umaga mga kapatid. Thank you. Good morning everyone. Gusto po kayo? Good morning po. Paki-share na lang po itong video po natin para sa mga kaibigan, mga kakilala po. Sineshare lang po natin. Good morning po sa lahat mga kapatid. Shoutout po sa inyo, Ate Ana and Sister Ason Tomeldan. Yan. Habang hinihintay natin yung mga kaeskwela, mga kasama natin, pakishare lang po itong video po natin. Higop-higop muna po tayo ng mainit na kape. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos na at mabuti ang kalalagayan. Dito po sa amin ay every day, every afternoon, ang lakas ng ulan. Kahapon, ang lakas, super. Buhos. Wala pa naman atang bagyo, pero dahil tag-ulan na, is rainy season na, kahit wala pang mga pangalan ang bagyo, talagang bumubuhos na ang ulan. Yan, shoutout po sa inyo kay Sister Risa Benavides. Hello Sister Risa, good morning po. At salamat Sister Risa sa inyong patuloy na pagtulong sa mga kapatid natin at pananalangin, of course, syempre. Kasama po yan. At ganun din kay Sister Jeline. Shoutout po sa inyo, Sister Jeline Kunanan. Sister Risa Benavides, dyan, all the way from New Zealand. At kay Sister Jeline dyan po sa Hong Kong at sa mga kapatid natin dyan. Kay Brother Ken Otero. Hello, Brother Ken. Good morning. Kamusta, brother? Ingat-ingat, Brad. At dyan po siya sa dyan po sa Iloilo. Yan, sabi ni Ate Ana. LPA, yan, LPA. Low pressure area, yung natin yung ulan natin ngayon, Bagaman wala pang pangalan, hindi pa pinapangalanan kung anong bagyo o kung ano man, pero meron ng low pressure area, may low pressure area na Yung sinasabi nga po nila sa Pag-asa, sa weather forecast na po natin nababalitaan tungkol po sa mga
pag-ulan. Kaya ngayon po kahit na wala pang pangalan ng bagyo dahil rainy season na tayo, yan may LPA na, may low pressure na tayo. Ano po, mayroon ng dahil panahon na ng tag-ulan kaya ganun. Kaya sa amin dito paghapon ng lakas, mayroon akong pinost sa Facebook na ang lakas, pagkatapos noon ang lakas pa, ang lakas pa ng mga kulog dito sa Baguio. Tapos ang dami pong mga yung mga buhos ng ulan. Kaya yun mga kapatid, ingat-ingat po kayo diyan po sa inyo, sa lugar po ninyo. Kamusta po? Kamusta po ang weather po? Kamusta po ang panahon? Mainit po ba? Dito sa amin medyo sakto lang, medyo malamig siya. Ano pa naman kayang-kaya pa naman. Siguro ang natin ang temperature po namin ngayon ay I think parang mga 17, mga ganyan. Diyan naglalaro 17, 16. Ang temperature po namin dito. Malamig yun kumpara po siguro diyan sa baba, diyan po sa Metro Manila, diyan sa Metro Manila baka abot po ng mga 30 plus pa or higit pa, hindi natin alam, pero malamig pa rin yung 17, 16 dito sa atin sa Baguio. Okay, shoutout po sa inyo mga kapatid at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. It's another brand new day sa ngalan po ng Church of Christ at Pines, Brother Gilbert Abella po. At sa umagang ito, pag-usapan natin yung tanong po ng isang kapatiran po ito, concern lang po siya dahil tungkol po dun sa topic din natin kahapon, tungkol po sa mga tanong din po ng mga nananampalataya na ang kaligtasan daw ba ay nawawala o hindi. Diba? Nasagot na natin kahapon yun at ngayon, parang dugsong po ito Nasabi niya, ano daw ba yung infidel o yung tinatawag na hindi mananampalataya. Yan, mga kapatid. Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. At naway paki-share nyo po ito, paki-bahagi. Nire-review ko po yung mga comment nyo at purihin ng Panginoon. Marami pong nakaka-appreciate and na-appreciate ko rin po yan at pare-pareho po nating ibalik sa Diyos ang kapurihan sa mga sa mga komento po ninyo. Yung ibang mga komento po kasi hindi ko nababasa kapag nasa live po ako, hindi ko po nakikita. May nakikita ako pero yung iba po kasi mabilis po yung natin, hindi ko na siya nababasa ng gusto. Kaya pagkatapos po ng live natin, chine-check ko po baka meron po ako nakaligtaan na hindi nabasa na ganun. So kaya kahapon ginawa po natin at sa mga nakaraang mga videos po natin. Kaya na-appreciate ko po yun at salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong mga komento at laging pag-antabay po sa ating daily online pag-aaral, daily devotion. Sama-sama na po yan, mga kapatid. At pakishare nyo po itong video po natin para sa mga kaibigan, kakilala po natin. At yung ating kapatid na hinilalapit po natin sa inyo, si Brother Renato Divina, naway yan dahil meron nga po siyang karamdaman yung stage 4 lung cancer na taga-Abra po yan pero nandito po siya sa Benguet at dito po nagpapagamot at nung kailan po nakapunta po tayo dahil pinag-pray po natin at yun kahit paano nakapagbigay po tayo ng kaunting halaga dahil ang laki pong halaga yung kailangan po nila. Sila po ay yung anong tawag ito na yung titulo po ng lote nila sa hospital. Kaya lumalapit po sila at malaking bagay po yon yung mga bagay po na pwedeng itulong po ng mga kapatid. Una, siyempre panalangin, pero kailangan din talaga nila ang pinansyal. So yun mga kapatid, 14 po yung anak na ito mga kapatid, 55 years old. 14 yung anak, 55 years old. Kalungkot dahil yun nga construction boy lang po siya construction worker. Hindi lang naman po lang ibig sabihin construction worker po siya alam naman po natin dito sa Pilipinas kapag construction worker ka hindi na po kailangan ipaliwanag pa yan. Talagang sa hirap po talaga ng buhay. Kaya yun po sa atin minessage po sa atin ng tagapangaral po nila diyan sa may Salapadan, diyan po sa Abra at pinuntahan natin at pinag-pray natin at
ayun, talagang hirap talaga ng ano ng buhay. Nandito sila sa dito sa ano po. Actually diyan sa Tublay eh. Dito sa Tublay Benguet. Ano, diyan ay minuturo pa namin po nung nakaraan. Ayan, good morning po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at naway nasa ayos po kayong kalagayan. Kung kayo po ay masigla ngayon, malusog ngayon, salamat sa Diyos. Magpasalamat tayo at magpuri tayo sa Panginoon. At gamitin natin yung sigla, gamitin natin yung lakas, gamitin natin yung buhay natin para mapapurihan, mapaglingkuran ang Diyos. Because I believe that is the most important thing that we can do as as a human being, and that is the reason why kung bakit tayo nag-exist sa mundong ito, because God is expecting us to worship Him, to serve Him, and to glorify His name. O, yan po yung pinaka-main purpose kung bakit tayo nandito sa mundo eh. Kaya habang malakas, maglingkod, manampalataya, umasa sa Panginoon at ibigay ang buhay, ang lakas para sa Kanya. Kasi minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Okay, so yan, paki-share nyo lamang po itong video. Salamat po sa inyo kay Sister Christy Yuga Tayuman sa inyong pagsama sa atin, kay Sister Emanuela Alday Cruz, kay Sister Arlene Relio Rasa Cusi. Hello Sister Arlene, kamusta na po kayo? Ang mga natin diyan, kapatiran natin diyan po sa Biskaya, nandiyan po sila sa Biskaya eh. Kasama ng kanyang pamilya, kanyang asawa. Kay Sister Saida Magtibay Labay. Hello Sister Saida, good morning po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Sister Saida Magtibay Labay. At sa iba pang mga kapatid natin. Ayan, tulad yan, hindi ko makita po yung mga kapatid po natin na kasama natin. Kaya sino pa? Yan, natin. Kay Brother Romy Pangilinan. Hello Brother Romy. Good morning po sa inyo at magandang hapon, magandang gabi po dyan. Kay Sister Edna Sumalag Esperon. Kay Sister Minda. Good morning po Sister Minda. Kay Sister Marilyn Cañete. Kay Sister Maribic Cabral Tobilla. Asawa yata ito ng ating kaibigan. Sister Maribic, dyan sa Bulacan. Hello, ingat-ingat. God bless po sa inyo. Regards po dyan kay Brother Bernard Tobilla. Yan. Kay Brother Norbin Macabio, good morning po mga kapatid kay Kristo. Good morning din po kay Brother Roland Guillermo. Yan, good morning po. At sa mga kapatid pa natin, kila Sister Sheila Reyes, kila Sister Jeanette Pagulong, good morning po. Shoutout po sa inyong lahat. At ganun din kay Rolly Rolando Pel. Hello kay Rolly, good morning. Kay Sister Malu Bautista Pineda, shoutout po sa inyo. Kay Brother Ephraim Bumagat at sa mga kasama po natin ngayon. Okay? So, pag-usapan po natin, ano daw po ba ang infidel o ang hindi mananampalataya? O yan po yung ating tatalakayin sa oras na ito. Tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin. Ama naming Diyos, magandang umaga Panginoon sa iyo. Sa lakas at buhay na taglay po namin ngayon, ito po'y pinahiram mo sa amin at pinagkatiwala mo at inaasahan mo naman na gagamitin po namin sa paglilingkod sa iyo in the rest of this day, Father God. We thank you, God, for the privilege that you have given to us today as we are going to study and meditate your words. We pray that please may you give us enough wisdom and also understanding so that we will be able to understand to all the lessons that we have right now this morning, Father God. We thank you, God. We praise you, Father God. All these things we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Yan. Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan po natin po ito, ano daw po ba ang infidel? Ito po ay nung nag-aaral po kami sa seminaryo, ito po ay natatopic namin. Ito pong infidel o yung hindi mananampalataya. Ang salitang infidel ay nangangahulugan po na walang pananampalataya. Yan po ang ibig sabihin ng infidel. O sa iba ay laban sa pananampalataya. Yan po mga kapatid. Wala nang pananampalataya at laban pa sa pananampalataya. Ang infidel ay isang taong hindi naniniwala sa relihiyon. Yan po yun. Ganoon na po, dun sa kapatid na kasama po natin ngayon na nagtanong. Ang infidel po ay ito po yung tao po na hindi naniniwala sa relihiyon. Walang pananampalataya at laban po siya sa pananampalataya. Ayun mga kapatid. Kaya may tanyag ring naiuugnay ang terminong infidel sa website Meron tayong nabasa po diyan diyan sa website na umaatake sa pananampalatayang Kristiyano.
O yan din po yung ibig sabihin, umaatake sa pananampalatayang Kristiyano. Ang mga sa panahon po ng mga Pariseo, sa panahon po ng mga Saduceo, may mga bagay at may mga panahon po na talagang inaatake talaga. Hindi lang siguro may panahon, kundi lagi nilang inaatake ang pananampalatayang Kristiyano. At ito daw po ay may tuturing na infidel. Yung pananampalatayang Kristiyano at kay Kristo, mga kapatid. Kaya nga yung terminong infidel sa isang website na sabi nga umaatake sa pananampalatayang Kristyanismo or Kristiyano. Ang infidel, ang sabi dito, ang internet infidels na sabi nga kilala rin sa pangalang secular web ay isa sa mga pangunahing website para ang mga ateista at naturalista sa internet. Layunin ng website na ito ay ipagtanggol at itaguyod ng isang naturalista at makamundong pananaw sa tinatawag na yung infidel o doon sa internet, mga kapatid. Kaya kita nyo sa website, makikita nyo. Marami ko yung makikita dyan. Yung i-type nyo po yung salitang infidel. Makikita nyo po dyan. Yung kahulugan niyan, lahat. At ito po'y tumutukoy din sa mga gawain lang ng sekular, tumutukoy sa mga gawain ng mundo, tumutukoy lang sa gawain ng sanlibutan, at lumalaban at labag sila sa gawaing pang-spiritual, especially sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, ay meron po itong tinatawag na, ang secular web ay binubuo ng ilang matatalinong tao. Yung secular web, i-type niyo yan, ang secular web or secular web, binubuo ng mga matatalinong tao. Ngunit, sa pangkalahatan ay isa itong kanlungan para sa mga taong may pag-aalinlangan, ngunit nagkukunwaring nalalaman ang lahat upang humatol sa mga bagay na hindi sakop ng kanilang kasanayan. Ayan po yung tinatawag na secular web. Type nyo yun, the secular web, makikita mo yan. Yung mga grupo ng mga nandito is mga matatalino po yan. Mga mahusay, mga professional daw yan may mga negosyante po dyan. Pero pag pinag-aralan mo yung kanilang pananaw, yung kanilang paniniwala, sila po ay nakapaloob po doon sa tinatawag nating infidel or laban sa pananampalataya or walang pananampalataya or kumukontra sa relihiyon or kumukontra sa pananampalatayang Kristyanismo. Yan yun, nakapaloob yan doon po sa infidel itong ang secular web. Ang layunin ng mga taong ito is para manghimok po, para manghimok ng mga tao na hindi maniwala sa Diyos, na hindi manampalataya sa Panginoon. So in short, lumalabas po na ito po yung mga antikristo. Ito po mga kapatid, yung infidel o hindi nananampalataya o laban sa pananampalataya or kontra sa pananampalatayang Kristiyano. Pero ang mahuhusay sila, may mga article silang mga i-check nyo po. Makikita mo kasi sa Google wala nang imposible. Pag tinype mo yung gusto mong hanapin na ganito, makikita mo magbibigay sa iyo AI generation na tayo ngayon, 'di ba mga kapatid? At kahit nga yung mukha 'di ba? Yung mukha ko nga baka hindi nyo alam, baka AI tong mukha ko kapatid. Ganun Pag nakita mo sa Facebook o kung naman makikita may nagsasalita matanda, may nagsasalita ganito. Akala mo totoong tao pero sa totoo AI yun Generated po, AI generated po yan Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganun. Ngayon, siyempre, kapag nagtatype ka, halimbawa sa Google, makikita mo, ingat ka. Akala mo, yung mga taong nandun, nagsusulat ng article, akala mo, mga intellectual mahusay. Pero sa totoo, lumalabas na talagang ito mga infidel, ay wala po silang pananalig sa Diyos, wala silang pananampalataya, kumukontra pa sila sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga, ano ang isang infidel? Ito yung tinatawag nating pagtanggi sa pagkabuhay ni Jesus. Di ba? Pagtanggi sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So, kabilang sa mga pahayag ng tinatawag nating internet infidels, yan po yung i-search nyo yan. Nung tinatawag nating internet infidels ay ang paniniwala na si Jesus ay hindi kailanman nabuhay. Hindi daw po kailanman nabuhay sa isang teoryang matagal nang itinataguyod ng mga mga sekular na nakakasaliksik sa bagong tipan, kailanman daw ay hindi po nabuhay na maguli si Jesus Christ.
Ngunit sabi nga mga kapatid ko, nakakalungkot kapag ganito ang kanilang mga pananaw. Kita mo, lalabas po talaga yung sinasabi ng Biblia, totoo talaga Doon po sa sa unang Juan, may ano po tayo dito, may mababasa Anong sabi po ng Biblia? Unang 1:4. Kaya kita nyo, sabi ng unang 1:4, 1 hanggang sa mga talatang mga sumusunod. Sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Sa verse 3, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayong tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. At ang Espiritong ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong itong darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Nandito na. Umiiral na po ito At ang sabi po ng verse 4, mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. So, sabi po doon, the Spirit is in you is greater than the one who is in the world. So, meaning, ito po'y umiiral na. Itong sinasabing pag-infidel, ito yung tinatawag na hindi nananampalataya or walang pananampalataya at kontra po sa pananampalatayang Kristyanismo. And that is infidel. Mga magulang ko at mga kapatid. Basahin pa natin, mga kapatid. Kaya sabi po dito, ang kabilang sa mga pahayag na internet infidels ay ang paniniwala na si Jesus ay hindi kailanman nabuhay. Ang isang teoryang matagal nang itinataguyod ng mga makasekular na pananaliksik ng bagong tipan. Ngunit hindi kailanman nagawang mang-akit ng suporta mula sa malaking grupo ng iskolar. Sabi po ng sulat ng isang manunulat patungkol po rito. Kaya nga, tinaguyod po nila ito, sabi dito, ano pong verse yung binabasa nyo? Unang Juan 4, 1 John chapter 4, Sister Priscilla Aguilar, 1 John chapter 4, verse 1 to 4. Okay? Iyon po yung ating binasa. Okay. So, sabi pa ng verse 5, sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila. Sabi pa dito, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Yun. Kaya ngunit tayo'y sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Itong mga to ay hindi sa Diyos Ang mga infidel, hindi sila sa Diyos Kontra pa sila sa Diyos lumalabas po na ito po yung mga antikristo. Sabi po ng talata sabi ng talata ng unang nabasa natin. Sa ganito nga natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Yan, mga kapatid, nandyan na. Umiiral na yan Kaya kita nyo po, yung mga dahil na sa computer generation po tayo, nasa internet generation tayo, nandito na tayo sa itong henerasyon natin. Kaya ang gusto nilang kontrolin itong social media. Ang social media naman, diyan sila pumapasok kasi ang tao nowadays is nakatingin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Google, lahat na, wala na pong imposible. Kaya ngayon, maatake sila doon. May mga website sila, may mga account sila sa YouTube, may mga account sila sa Facebook, may mga Instagram account pa yan sila. Talagang gusto kasi nilang pasukin kasi yung sangkatauhan na maniwala sa kanilang paniniwala that there is no God, that they were infidels. Sila po'y hindi nananampalataya and they were against sa pananampalatayang Kristyanismo. Kaya ito po yun. Kaya doon sa kapatid na nagtanong, daw ba infidel o hindi mananampalataya, ito po yun. And hindi lamang po sila sa hindi nananampalataya, kundi kumukontra pa sila, lumalaban pa sila sa pananampalatayang Kristyanismo. Iyan po mga kapatid ang katotohanan dyan. Kaya maliwanag yung sinasabi ng talata. Dito po sa unang Juan, 4:1 hanggang 6. Maliwanag po mga kapatid. Ano pa? Doon po sa ikalawang Korinto, di ba? Kasi ito po yung may pakana talaga dyan
mga kapatid, sa ikalawang Korinto 4:4. Ano sabi ng ikalawang Korinto 4:4? No, basahin po natin. Sabi dito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi po naniniwala itong mga to, hindi nananampalataya itong mga to, dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang kaisipan, ang kanilang pag-iisip. Ito mo, yung mga grupo ng ganito po, mga kapatid, ito po, mga secular, itong internet infidels na ito, or yung tinatawag na secular web na sinasabi po, marami pong mga marami pong mga grupo na mga galing, mga mahuhusay. Meron nga po dyan mga scientists, mga doktor, na mga galing, mga abogado, mahuhusay at talagang magagaling sila. Kaya ngayon ginagamit nila ito, grupo sila, para sabihin po that there is no God, that God does not exist. So yun po yung nila na ang Diyos, si Jesus Christ ay hindi nabuhay na maguli. Mga infidel siya ba ngayon? Hindi po mga nananampalataya. At dahil yung kanilang kaisipan, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito. Ngayon, nakarelay po sila sa katalinuhan po nila. Tandaan po natin, kung ikaw po'y matalino sa mundong ito, pero kung ikaw naman po ay walang Diyos, ikaw po ay mangmang pa rin. Sabi ng Biblia yan 'di ba? Sabi po ng unang Korinto yan na ikaw ay mangmang pa rin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid ko. So yun po yung sinasabi dito, mga magulang at mga kapatid. Kaya tayo po ay dapat laging nasa Panginoon. Kaya kita nyo po, ang sabi ng Biblia, dito po sa unang Korinto 1:18 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sundan nyo na lang po ako sa unang Korinto, 1, versikulo 18 hanggang sa mga talatang mga sumusunod. Ito po yung mababasa po natin. Sabi dito, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Di ba, isa mo yun, sa mga napapahamak yung aral po tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Doon sa mga hindi naniniwala, kahangalan po sa kanila yun. Kaya kita nyo, they don't believe about the second coming of Jesus Christ. And then actually don't believe about the resurrection of Jesus Christ. Hindi sila naniniwala that Jesus Christ nabuhay na maguli. They don't believe about the resurrection. They don't believe about the resurrected Christ. Hindi po sila naniniwala po doon. Pero sa atin po na mga tumanggap sa Panginoon, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong. Sabi ni Pablo, pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng mga matatalino. At ang sabi pa dito sa verse 20, ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong? 'Di ba? Sabi dito, ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga iskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Maliwanag Ang sabi po ng verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. So ano po bang tinuturo ng mga infidels? Ano po ang tinuturo po nila? Hindi sila nananalig sa Diyos, hindi sila nananampalataya, they don't believe even to Jesus Christ. Ito po yan ang tinuturo nila yung karunungan ng sanlibutan. Ang sabi ng Biblia maliwanag Sabi ng Panginoon hindi sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan Sabi sa verse 21 sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinapalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. See? Ito po yung tinuturo po ng mga infidels. Sa mga paningin ng infidels o sa mga hindi nananampalataya o sa mga kontra sa pananampalataya, ang ginagawa natin, ang ginagawa ng bawat isa sa atin na nangangaral ng salita ng Diyos ay isang kahangalan. Marami po ako na-encounter na ganyan meron pong
meron pong isang anak po na inaaralan po natin. Ano daw pong verse? 1 Corinthians chapter 1 verse 18 hanggang sa mga talatang mga sumusunod. No, yan po, verse 18 ng 1 Corinthians chapter 1. Ay ito mga kapatid, maliwanag eh. Ano, meron ako nakausap ng ganyan eh, yung anak ng naging prospect po natin. Matalino, mahusay, talagang top 1 eh. Ito pala ay sabi nung anak ng Pinoy natin na inaaralan natin, hindi pala hindi siya kumikilala sa Diyos. Sabi niya, wala pong Diyos yan, hindi yung anak ko. Matigas ang ulo, pero magaling po siya. Magaling sa ganito, magaling sa ganon, mahusay. Matalino daw eh. Pero pag usaping Biblia, usaping Diyos, wala, hindi niya pinakikinggan. No, mababaw daw lang mababaw lang daw na argumento yan. Ayun po yung term eh. Alam, mababaw na sabi niya, very shallow eh. Yun mga kapatid eh. Mababaw lang daw na argumento yung tungkol sa Diyos, kay Jesus Christ, sa Biblia, mababaw lang yan. Alam mo yun, so sa sobrang talino, hindi niya na pinaniwalaan ang pinagmulan ng talino. Hindi niya na pinaniwalaan ang lumikha. Hindi niya na pinaniwalaan at hindi kinikilala ang pinanggalingan ng buhay. So yun eh. Kaya totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Sabi ng verse sabi ng verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan. Ano po bang karunungan ng sanlibutan? Kaya pag ang tao po ay talagang na po talaga doon sa nahumaling na-indulge na siya doon sa karunungan ng sanlibutan, hindi niya na i-welcome yung karunungan ng Diyos eh. Kaya ito mga kapatid, sabi ng Biblia, sabi ng ni Apostol Pablo, karunungan ng sanlibutan eh. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita. Na aming ipinangangaral, ngunit ito po yung mabigat dito eh. Ngunit ipinapalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Yung ginagawa natin ng ganito, yung pangangaral natin ng salita ng Diyos, ipinapalagay ng sanlibutan o ng mga tao, kilala nyo, ay isang kahangalan yan. Mababaw na issue yan, mababaw, hindi namin pinaniniwalaan. Yan po yun. At ito po yung mga infidels. Kaya yung tanong ng kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Ngunit sabi dito, karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin si Kristong pinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Tayo po, mga kapatid, tayo po na nanampalataya, tumanggap kay Kristo, ito po isang kapangyarihan ng Diyos para po sa buhay natin. Kaya nga tayo, ano man ang estado mo, if you believe Jesus Christ, kung naniniwala kay Kristo, and if you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, then isang karunungan ng Diyos yan sa iyo, sa atin. Yung mga tao po na hindi po kumikilala sa Panginoon, ang ginagawa natin ay sa paningin nila ay isang malaking kahangalan. Pag sinabi nating kahangalan, ano po yan? Yung parang hindi tunay, hindi totoo. Pag kahangalan, yung parang nahihibang, ganun. Hangal ka ba? Nahihibang ka ba? Ganun. Ibig sabihin, hindi nila pagtatawanan lang tayo, iinsultuhin lang tayo. Dahil, sabi ng Biblia hindi sila nananalig sa Diyos dahil binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang kanilang mga isip. Kaya hindi nila nakita yung hiwaga at hindi nila nakikita yung kaningningan ng mabuting balita at yung kilos ng Diyos sa buhay nila. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. Yung sa tingin nila kahangalan sa kanila, pero hindi nila alam ito'y karunungan ng Diyos sa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ayan mga kapatid. Kaya mga kapatid, sabi sa verse 26, alalahanan ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo
ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina na turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak, di ba? Pinili niya ang mga itinuturing na hamak. Walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. O yan. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, kasi sa panahon po na ito, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, halo-halo na rin po diyan eh. Ang mga taga-Korinto, may mga Hudyo na convert, na proselyte po into Christianity. Of course, may mga Grego, may mga Hintil na proselyte po into Christianity. Ngayon, sinasabi dito ni Apostol Pablo, kung ikaw man ay Grego, kung ikaw man ay Hudyo, na ang mga Hudyo naghahanap ng ganito, ang mga Grego naghahanap ng ganito. Pero maging Hudyo ka man o Grego ka man, kung ikaw ay nananalig sa Panginoon, ito'y isang malaking karunungan sa iyo buhat sa Panginoon. Sabi ng Biblia eh. Ngayon, sabi dito, ginagamit ng Panginoon ang mga sa tingin ng mga madla ay mangmang, na ang sa tingin ng mga ibang mga taong matatalino ay walang kabuluhan or walang saysay ang ginagawa natin. Sabi ng Biblia, para ipahiyain sila na yung kanilang kaisipan, akala nila sila ang marunong, akala nila sila yung pinakamatalino, and this is what we call yung infidels. Kaya sabi po diyan mga kapatid, pinili niya ang mga itinuturing na hamak, pinili niya ang mga tinuturing na walang halaga, pinili niya ang mga tinuturing na walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. 'Di ba? Walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos, sa Kanya mula sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. O yan, hanggang po yan sa verse 31. 1 Corinthians chapter 1, verse 18 hanggang verse 31. Ito pong mga grupo ng mga infidels na ito, may grupo yan mga kapatid Hindi sila nananalig. Talagang nandyan po, nasa social media sila, nandyan po, meron po silang website, meron kumpleto po yan. Meron po mga mayroong account sa Facebook, merong account sa YouTube, sa Instagram, lahat po ng mga platforms na pwede nilang lagyan ng kanilang mga paniniwala, lalagyan nila 'yon. At marami po silang mga diyan, marami pong umaanib sa kanila diyan. Ito po 'yun, mga infidels, mga kontra sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga sa teorya na si Kristo ay pinako sa krus, paano natin ipaliliwanag ang pangyayaring naganap noong unang 8 siglo ng pagsulong ng Kristyanismo? Kaya nga ang mga likhang sining ng mga Kristiyano na inilarawan ni Jesus bilang isang tupa at hindi isang tao na sabi dito naghihirap sa krus para sa kaligtasan ng mundo. Yan po yung mga tanong po nila. Bakit daw ganoon? Kung siya daw po ay Diyos, bakit kailangan hayaan niya na siya po'y pako sa krus, di ba? Yan po yung mga pananaw po nila. Yan po yung mga kontrang mga pagtugon at kontrang mga pananong tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Pero sagutin mo man ng maayos na sagot base sa sinasabi ng Biblia, hindi ka pa rin nila paniniwalaan. Kasi mga infidels nga Mga infidels po sila Mga hindi sila nananampalataya, mga kontra sa pananampalataya. Ang pinakikinggan lang nila yung sarili nilang talino, sarili nilang pananaw. Nakasaad sa Biblia po yan. Nakasaad sa Biblia yan. Yung mga tao po na ganyan. Hindi sila nananalig dahil binulag ng Diyos ang kanilang isip, binulag ang kanilang isip ng Diyos ng sanlibutan ito kung bakit hindi sila nananampalataya. Ganun po mga kapatid, ang mga infidels, mga kapatid. Kaya ito pa, tunay nga na bihirang pagdudahan ang mga tunay na dapat pagdudahan talaga ang mga grupong ito dahil
ito po talaga sila ay kumokontra talaga sa mga sa pananampalatayang Kristyanismo. Ano po, kaya yung salitang infidel ay talagang yan po ay mga ano po yan, mga kontra talaga. Oh, sabi ng Biblia sino pa? Dito po sa Timoteo. Oh, sabi po ng Timoteo, ikalawang Timoteo. Oh, ano sabi po ng talata? Ikalawang Timoteo 3, no? Sabi dito, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Sabi pa, hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan. Sa halip na sa mga bagay ukol sa Diyos, sila'y magkukunwaring may pananampalataya. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. May magkukunwaring may pananampalataya, pero hindi makikita yung pananampalataya na sinasabi nila sa buhay nila. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, layuan mo, iwasan mo ang ganitong mga tao. Kaya nga ito pong infidels, ang website ng internet infidels ay isa lamang sa pagbubuod ng mga lumang teorya, pagsasabwatan at mga maling impormasyon na halos lahat ng ganap ng tinalikuran ng mga na nagkakaisang scholar. Mga scholar ang mga miyembro po niyan magagaling Gayunman, ang infidels ay patuloy na nang-aakit ng malaking bilang ng taga-subaybay sa internet. Sa internet mga kapatid. Yan po kaya yan po ang talagang inaanohan nila Pag ikaw po nanood doon, ang dami po nilang mga doon. Marami po silang mga scholar na nagbibigay po ng mga samot-sari, mga pananaw, mga tinuturo po nila. At yung mga tinuturo po nila, wala kang mababasa na naniniwala sila kay Jesus Christ na nabuhay na maguli, kundi kinokontra pa nila hindi po sila naniniwala sa pagkabuhay na muli ni Jesucristo. 'Di ba? Parang mga Pariseo hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli o nung tinatawag na na buhay na walang hanggan. Sila naniniwala diyan Kaya 'yun po mga kapatid. Kaya ito pong mga ito, sa huli, kung ang internet infidels ay tama sa kanilang pagpupunyagi na hindi nabuhay na maguli si Jesus, ginagawa nilang mas hindi kapanipaniwala ang Kristyanismo kaysa muling pagkabuhay ni Jesus, tulad ng pinapatotohanan ng awit, doon sa awit 14:1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Yan yan po ang sinasabi diyan Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso na walang Diyos. Yan po ay sa awit 14, mga kapatid. Tingnan natin. Psalms 14 verse 1. Yan po ang mga taong yan. Yan po yan. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katwiran. Kaya naman ngayon, ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libingan, wala nang matuwid, wala na isa man. Yan Ayan ang masasabi ng mga hangal na walang Diyos. Ayan po yung mga internet infidels o yung mga infidels or mga hindi nananampalataya kontra pa sa pananampalatayang Kristyanismo. At nanghihikayat po sila ng mga tao na hindi manampalataya or manalig sa Diyos at hindi maniwala kay Kristo. Dahil wala silang Diyos Mga antikristo po yan, mga yan. Yan po mga kapatid, ang sagot po doon sa tanong ng kapatid. Kaya tayo, bilang mga tumanggap kay Kristo, dapat tayo po ay, manalig, of course, siyempre, at magpatuloy, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag nating aalisin po yun. Kaya yung tanong ng kapatid na ito, naidugtong po ito doon sa kahapon na pinag-usapan natin, na ang kaligtasan, hindi nawawala ang kaligtasan, ang tao ang umalis doon sa kaligtasan. Kailangan, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, andun yung promise of salvation, that should be yung tinatawag na yung term na ginamit po natin na mayroong follow through. We should continue serving the Lord. Once we
receive Jesus Christ as our Lord and Savior, ano po, dapat may follow through, magpatuloy tayo. Kasi kapag ikaw yung umalis, lumabas, hindi tayo once saved, always saved. Kaya nga sabi doon, you must work out your own salvation. Ipagpatuloy mo yon, yung kaligtasan na natanggap mo buhat sa Panginoon, dala-dala mo yung kahit saan wag mong hihiwalayan yun. Ang kaligtasan, hindi siya nawawala. Nandyan yan, hindi nawawala yan. Ang tao ang umaalis po doon sa kaligtasan. Siya ang umaalis. Kaya lahat tayo may pag-asa. Kung halimbawa, doon sa mga umalis sa pananaw, may pag-asa kang bumalik eh. May pag-asa ka. Pero wag mong isipin na kahit saan ka magpunta, lumayo ka sa pananampalataya dahil ligtas ka na, once saved, always saved, ligtas ka na. Hindi po ganun. Ang kaligtasan nandyan, nananatili yan. Pero ang tao ang umaalis doon sa kaligtasan. Ang tao ang umaalis po at siya po ang bumabalik doon sa dati niyang ginagawa. Manatili tayo. Kaya sabi ng Biblia, magpatuloy kayo, manatili kayo, magpatuloy kayo. Doon sa unang Korinto 15, ano sabi po ng Biblia? Unang Korinto 15. 1 Corinthians chapter 15. Ano ang wika po sa atin, mga magulang ko at mga kapatid? Kaya sabi dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi dito, at ngayon, pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinapangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya nang di nyo iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, at bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing, ito po yung gospel, di ba? Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro sa mga 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, at marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, nung panahon na ito, nung sinulat ni Apostol Pablo po ito. At ito po'y sila'y nagpatuloy, yan, sama-sama, at ang napakita siya sa kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. So nagpatuloy at dapat magpatuloy po. Ang mga tumanggap sa Panginoon, dapat magpatuloy tayo sa pananampalataya. At marami pa tayong mga talata. So, kaya dapat tayo po bilang mga Kristiyano, sipagsikapan natin that we should continue serving the Lord. Whatever the things that we're going through in life, that we're facing in life, we should continue serving the Lord. Ano man ang mangyari sa buhay, magpatuloy po tayo. Ito pong mga tanong po na pinag-usapan natin ngayon. Ito po yung mga infidels. They were infidels. They don't believe Jesus Christ. They don't believe God. They don't believe that Jesus exists. They don't believe that God exists. Based dito sa Awit chapter 14 verse 1, nang sabi diyan, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. O yan po yung mga mangmang. Kaya itong mga taong ito, akala nila matatalino sila dito sa sanlibutan. Pero mangmang sila sa harapan ng Diyos. Kaya nga 'di ba, sabi nga natin, kung ang tao po'y matalino sa mundong ito at wala siyang kinikilalang Diyos, siya po ang taong kawawa. Ang taong kawawa ay yung hindi kumikilala sa Diyos. Ang taong kawawa ay hindi kumikilala kay Kristo. Ayan po yung mga taong kawawa. Matatalino sila dito sa mundo lang. Ito. Kaya maliwanag, binasa na natin. Unang Korinto 1:18 hanggang 31. Ito po yung mga taong ito. Yung mga puro pasikat lang. Puro sa tingin nila sila yung mahusay, sila yung magaling. Pero sa paningin ng Diyos, mga mangmang itong mga taong ito. Ito po yung mga mangmang talaga. Ayan mga kapatid. Ay yung mga taong mangmang. Kaya tayo, ginagamit ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Diyos. Ipangaral natin ang salita ng Diyos sa kanila. Ngayon, sa kanila, sa paningin nila, ang ginagawa natin, kahangalan. Sa kanila, sa paningin ng mga ibang mga tao, ng mga mahuhusay, magagaling, sinasabi ng iba, ako, na-experience ko yan, sabi niya, mababaw na argumento yan. Mababaw lang daw na issue yan. Tungkol sa Biblia, tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos, sabi niya, mababaw lang yan na argumento. Hindi ko pinaniniwalaan yan. Yun kasi mga antikristo nga Ayan po mga kapatid. Kaya ito mga to,
Ay, yan po. Yan po ang ano natin dyan. Kaya yan po yung sagot. Kaya mag-ingat po tayo kapag tayo po nagbo-browse po sa mga social media. Wag tayo baka meron tayong mapulot po na magandang salita o ganito. Hindi mo alam, yung background pala nung nagsabi, hindi naman pala siya kumikilala sa Diyos. O, yan mga kapatid. Okay? So, salamat po sa kapatid na nagtanong at pagpalain po tayo ng Panginoon. At bukas, may pag-uusapan ulit tayo. At kung meron po kayong mga tanong, pwede kayo mag-iwan ng tanong po dito sa comment section. At kung hindi ko mabasa ngayon, mamaya babasahin ko po ito, mga kapatid. Salamat po. At paki-share nyo lamang po ito, mga kapatid, sa mga kaibigan nyo po, kakilala nyo po. At sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaeskwela, sa mga katrabaho po ninyo, sa mga tagapangaral po ninyo, i-share nyo po. Mga kapatid. At doon po sa mga matatanda sa church, sa mga miyembro sa church, sa mga ka-group chat niyo po, sa lahat, kung sino po yung pwedeng ma-sharean, sige lang. Mangaral lang tayo ng mangaral ng mabuting balita. Ganun lang naman po mga kapatid. Okay lang kahit na may mga tao po na mga diyan, di ba? Siyempre may mga mamimintas sa iyo, ay okay lang 'yun. Kapatid, marami po tayo mga na-encounter na ganyan. Lalo tigit nung panahon na nandito tayo sa social media, ang dami po na ako na-encounter ng mga ganyan. May mga pambabatikos, may mga pang-iinsulto, may mga kahit ay sabi ko, sa Panginoon, ang Panginoon ang tagapagligtas, ang Diyos ang tagapagligtas. May mga ganyan talaga. May mga ganyan mga tao talagang talagang sasabihan ka ng kung ano-ano. Tuloy lang. Sa inyo rin po, ganun, tuloy lang. Wag niyo isipin kung ano yung, basta for as long as na alam mo yung ginagawa mo at alam mo naman na nasa Panginoon tayo at alam mo yung para sa Panginoon ang ginagawa mo, gawin mo yun. May mga tao talaga na ganun we cannot please everybody. Ganun lang yun. Ganun lang mga kapatid. Okay, so God bless po sa inyo at naway paki-share nyo lamang po ito at mamaya po babasahin ko po yung mga komento nyo po. Hindi ko po maisa-isa mga kapatid. Sige, tayo po ay magukol po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa mga tinalakay po namin, tungkol po Panginoon sa mga hindi nananampalataya o sa mga infidels. Lord, we thank you God dahil kami po ay tinawag mo, kami po ay pinili mo, kami po Panginoon ay tinanggap mo and base po sa sinasabi ng iyong banal na salita, kami po tumanggap sa iyo at tanggapin bilang sariling tagapagligtas at ginagamit mo naman kami, Panginoon, para maipangaral ang mabuting balita. Tulungan mo kami na maintindihan, na maunawaan po lagi ang iyong banal na salita at higit sa lahat na ito po ay maipamuhay po namin dahil ito po ay napakamahalaga sa aming mga buhay. While we are waiting on your second coming, Father God, we will serve you and we will share your words and your gospel, Panginoon, sa ibang mga tao. So that they may be able to know you better, Father God, and to have deep relationship to you, Lord, na ikaw po ang tanggapin bilang sariling tagapagligtas. Ikaw po ang aming tinataas. Lord, panalangin po namin ang aming kapatid na talagang suffer sa kanyang karamdaman, si Brother Renato Divina, na meron po, Panginoon, stage 4 lung cancer. Lord, I pray na ikaw po ang maghimala sa kanya at ikaw po ang mag-provide, Panginoon, ng kanyang pangangailangan, especially sa pinansyal, sa pagpapagamot, Panginoon, and everything sa pamilya po nila. Salamat, O Diyos, dahil ikaw po ang Diyos na laging nangangako, na ikaw po ang dakilang doktor, dakilang manggagamot, at ikaw po, Panginoon, ang siyang protector po namin, ikaw po ang provider po namin, at ikaw po, Panginoon, ang pinagmumulan ng lakas po at buhay po namin. Pagalingin mo ang may mga karamdaman, palakasin mo ang mga nangihina, patibayin mo, Panginoon, ang mga nanlulupaypay, patatagin mo, Panginoon, kami bilang mga anak mo na nangangaral ng iyong salita. Bilang mga magkakapatid, patibayin mo kami, Panginoon, upang handa po kami lagi na maipangaral ang mabuting balita. Salamat, O Diyos, tinataas ka po namin at salamat sa mga pagpapala na amin tatanggapin sa buong maghapon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po kayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.